Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. 13-year-old na Shih Tzu na binuhat ng fur mom matapos tila mainggit sa bagong silang na sanggol, pinusuan online. Transformation ng isang asong biktima ng animal cruelty sa Negros Occidental, kinaantigan online. Pagdisenyo sa notebook na gamit sa eskwela gamit ang recycled material, kinaaliwan online. Lumpiang Shanghai na nakabalot sa makinis na wrapper, kinaaliwan online. Mga netizen, pinagkamalan itong AI-generated. Higit 100 years old na watawat ng Pilipinas na diskubre sa probinsya ng Antique. Controversial na job posting ng MMDA, binatikos ng netizens. At Pinay nurse sa UK, masweteng na meet ang K-drama star ni si Song Joong Ki. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pinusuan ng maraming netizens ang 13-year-old Shih Tzu na si Tasha matapos makuhanan on-cam ang kanyang tila selos moment sa bagong silang na baby ng kanilang pamilya. Sa viral video, makikitang tila nakipagkompetensya si Tasha sa pamamagitan ng pagpapabuhat din sa kanyang fur mom. Ang kakaibang panlalambing ng fur baby, tinutukan ni Millie Borja. Kinaaliwan ng isang 13-year-old Shih Tzu na si Tasha matapos magpakita ng kakaibang kakulitan nang makipagkompetensya sa isang bagong silang na sanggol sa pamamagitan ng pagpapabuhat din sa kanyang fur mom. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Ayon kay fur mom Shaira Guyab, napansin niya na pinapanood ni Tasha ang kanyang ina habang karga ang bago nilang pamangkin na si Yera, kaya napagdesisyon na niyang buhatin din ang kanyang fur baby. Bagamat si Yera ang unang baby ng pamilya, sinabi ni Guyab na si Tasha ay nananatiling baby nila at itinuturing din na kuyang kapatid ni Yera. Dagdag pa niya, bahagi na ng kanilang pamilya si Tasha na mas ginagawang homey ang kanilang tahanan. Siyempre, hindi nawala ang kanya-kanyang hirit ng netizens sa comment section. Ang isang ito, sinabing para maiwasan ang selosan, kailangan daw dalawa talaga silang buhatin. Marami rin ang nakitaan sa tila form of panlalambing ni Tasha sa kanyang fur mom. Ang video, umabot na sa halos 40,000 hearts sa Instagram. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maraming netizens ang namangha at pumuri sa tila glow-up transformation ng animal cruelty victim na aso na si TikTok. Si TikTok ay naging biktima ng karahasan sa Negros Occidental, kung saan na-rescue ito na may tusok ng 5 improvised darts sa kanyang katawan. At matapos ang ilang buwan, ay masayang ibinahagi ng animal group ang kanyang healed transformation. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Bumuhos ng pagmamahal mula sa netizens ang healing journey ng asong Pinoy na si TikTok na isang biktima ng animal cruelty. Matatanda na pabalita noong Pebrero ang dinanas si TikTok sa bayan ng Murcia, Negros Occidental kung saan nasagip itong may tusok ng 5 improvised darts sa kanyang katawan. Maraming animal welfare groups ang kumonde na rito kung saan tinulungan ito ng Beach Project PH na isang registered non-profit at volunteer-led animal welfare organization. At matapos ang higit 3 buwang pagaling ay binahagi ng grupo ang before and after
after portrait photos ni TikTok. Mula sa naranasang karahasan ay bakas na muli kay TikTok ang kagalingan at kasiglahan. Nakahanap na rin ito ng forever home kung saan mananatili ito sa shelter ng Bridge Project PH. Samantala marami namang netizens ang pumuso sa transformation ni TikTok na umabot na nga ng higit 26,000 heart and care reacts na lubos din nagpapasalamat sa grupo sa kanilang ginawang pagtulong. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, noong nakarang buwan ay muli na namang nagsibalik eskwela ang mga chikiting at isa nga sa mga student starter pack ay ang pag-aayos ng kanilang mga gamit tulad ng notebook. Pero with a twist ang ginawang paraan ng pagdisenyo ng notebook ng kuya na ito na siyang gumamit ng recyclable materials, bagay na hinangaan naman ng netizens sa kanyang malikot na pag-iisip. Ang mga nakatutuwang hirit ng netizens, alamin sa report ni James Galange. Kinaaliwan online ang tila malikot na isipan at creativity ng kuyang ito habang kinocoveran o nilalagyan na disenyo ang notebook ng nakababata nitong kapatid. Muli na naman kasi nag-hashtag back to school ang mga chikiting at bilang starter pack ay kinakailang isaayos sa mga kinakailang gamitan sa eskwela. Kaya naman sa viral video, makikita kung paanong ginawang with a twist ang packaging ng isang kilalang wet wipes brand. Kaninong notebook yan? Kay Romeo. Designer. Hanggang perfect yan, oo. Sino yung nasa labas? Si Unilab. Pabirong hirit sa isang netizen, ang instruction dapat daw ay maging creative at hindi mag-recycle, bagay na umani naman ng sangkatutak na laugh reactions. Habang approved din sa iba pang netizens na anilay originality-wise at patok din ang humor ni Kuya. Isang architecture student mula sa Polytechnic University of the Philippines ang kuyang nasa video, kaya hindi na rin nakapagtataka na makapag-isip na gitong klaseng ideya sa pagdidisenyo ng notebook. Samantala, umani na mahigit 11 million views, 351,000 likes at 25,000 shares ang naturang video sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, marami ang namangha at natakam sa kumakalat na larawan ng lumpiang Shanghai na gawa ng isang netizen mula sa Laguna. Paano ba naman kasi? Hindi mo akalaing totoo ito dahil sa sobrang kinis ng wrapper na ipinangbalot sa giniling. Ang mga netizen may kanya-kanyang banat sa lumpia na anila ay parang nagsi-skincare daw. Silipin ng mga nakatutuwang hirit sa comment section sa report ni Rose Babiera. Halos hindi makapaniwala ang mga netizen na totoo ang larawan na ito ng paboritong handa ng Pinoy na lumpiang Shanghai na kumakalat ngayon online. Kung titignan kasing mabuti, perfect na perfect ang pagkakabalot nito at ang wrapper na pinambalot, makinis at wala man lang butas o tupi. Proud naman ang uploader nito na si Lani Hernandez na sinabi sa caption na not all lumpia are created equal, pero aniya some are just worth flexing katulad na lamang ng mga ito na binansagan ng mga netizen na flawless lumpia. Sa sobrang pagkamangha at pagkatakam na rin, marami namang hirit ang mga netizen ukol dito. Ang isa, curious pang nagtanong kung pinlansya raw ba ang wrapper bago ito ipinambalot. Habang ang isa ay sinabing bawal daw itong iprito sa maitim na kawali, patukoy sa sobrang linis at puti nito kung tignan. Marami naman ang tila na inggit sa kinis ng lumpia na para raw itong nag-skincare. Banat ng isang sikat na page. Ito ay halimbawa ng lumpiang Shanghai with glutathione and retinol o yung mga produkto na pampaputi. Dagdag pa ng isa, siguro raw ay madalas itong pumasyal sa Watsons, isang health and beauty care chain store kung saan madalas mabudol ang marami ng mga produktong pang self-care. Pero para naman sa isa, ang lumpiang ito ay maaaring lumaki raw sa stress-free environment. At para naman sa mga hindi makapaniwala na totoo ito, nagbahagi si Lani ng larawan ng cook version ng lumpia para anya sa mga curious sa itsura nito kapag niluto. At ang lumpia, mukhang perfect pa rin in golden brown coating na may cheese pa sa loob. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang lumang watawat ng Pilipinas ang nadiskubre ng isang local historian sa probinsya ng Antique.
Tinataya umano itong nasa 127 years old na pinaniniwalaang galing sa Hong Kong. Nadala-dala ni Emilio Aguinaldo nang bumalik ito sa Pilipinas noong 1898. Ang buong kwento alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Isang 127 years old na watawat ng Pilipinas ang natuklasan ng isang local historian na si Errol Santillan sa Antique. Ayon kay Santillan, natagpuan niya ang naturang watawat sa pangangalaga ng pamilya ni 2nd Lieutenant Ruperto Abellon. Si Abellon ang second in command sa Visayas sa ilalim ni General Leandro Fulion noong panahon ng Rebolusyong Pilipino at Digmaang Pilipino-Amerikano. Ayon sa kasaysayan, si Fulion ang nanguna sa ekspedisyon na ipinadala ni General Emilio Aguinaldo mula sa Luzon para mabawi ang Antique sa kamay ng mga Kastila noong September 6, 1898. Ayon pa sa historiador, ang naturang watawat ang opisyal na ginamit at dinala ng grupo ni Fulion sa Antique noong September 21, 1898. Batay naman sa salaysay ng 79 years old na apo ni Abellon na kasalukuyang nangangalaga sa naturang watawat, pinaniniwalaan nila na galing ito sa Hong Kong ang century-old flag at dala-dala umano ni Aguinaldo pabalik sa Pilipinas noong May 19, 1898. Binigyan din aniya si Santillan ng pamilya Abellon ng pahintulot na maisapubliko ang lumang watawat na ayon sa kanya ay may sukat na 53 inches sa lapad at 93 inches naman na haba. Samantala, kwento ni Santillan na nagsilbi rin bilang dating board member sa probinsya, nagsimula ang kanyang misyon sa paghahanap ng naturang watawat nang makita ito sa isang lumang larawan. Aniya, pamilyar umano ang litrato na kalaunan ay napag-alaman niyang kuha pala ng kanyang ama na nagsilbing official photographer ng mga Abellon. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na si Santillan sa National Historical Commission of the Philippines para ideklara ang watawat bilang isang national treasure at kilalanin bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pinutakte ng batikos ang social media page ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos mag-viral ang kanilang multimedia production job posting sa Facebook. Reklamo ng mga netizen, napakabigat ng mga responsibilidad na iniatang sa bawat bakanting posisyon para lang sa katiting na sahod. Bagay na isa raw malaking insulto. Ang buong kwento, tutukan sa aking ulat. Nakatikim ng maanghang na salita mula sa mga netizen ang pinakuling job posting na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa umunoy nakakainsultong alok na pasahod. Sa viral post ng ahensya, naghahanap ang MMDA Public Affairs Staff, Public Information Office ng 5 bagong empleyado, isang video editor, writer, scriptwriter at 2 researcher. Sa sahod na 780 pesos kada araw, kailangan daw ng video editor ng bachelor's degree at dapat maalam sa video editing at multimedia production. Kailangan naman daw ng associate degree at 1 taon na relevant experience para makapasa bilang researcher, pero sa mas mababang pasahod na 715 pesos kada araw. Nakatoka namang mag-pitch ng kwento at sumulat ng production script ang isang scriptwriter, habang sa halagang 780 pesos kada araw. Bigating task naman ang kailangang gawin ng isang writer, ang sumulat ng press release, speech, digital content, gayon din ang humarap sa publiko, mag-asikaso ng panayam at makipag-ugnayan pa sa media. Kung susumahin, malayong-malayo ang alok na sahod sa karaniwang sahod na dapat natatanggap ng kaparehong posisyon. Patama ng netizen na si Sales, hindi sapat ang 700 pesos para sa demands na hinihingi para sa isang video editor. Pag-segunda pa ni Mares, matinding effort daw talaga ang kailangan para lang makapaglabas na isang quality video. Isang malaking insulto naman daw ang alok nilang sahod para sa scriptwriters pagbanat ng netizen na si Richard. Dismayado naman si Michael dahil puro bachelor's degree daw ang hanap ng MMDA pero napakababa ng sahod at job order pa. Batay sa job finding website ni Indeed, naglalaro sa 27,000 hanggang 30,000 pesos ang average na sahod para sa mga naturang posisyon, malayo sa tinatayang 17,000 pesos na alok ng MMDA. At dahil isa lamang itong job order, wala pa rin itong kaakibat na anumang benepisyo na karaniwang natatanggap ng regular na empleyado. Sa ngayon, wala pang tugon ng MMDA kaugnay ng kanilang viral job posting. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, napasa na all ang netizens sa major fangirl moment ng isang Pinay nurse sa United Kingdom. Paano ba naman kasi habang namamasyal sa isang tourist spot sa Northern Ireland, abay namit lang naman ito ang isang K-drama superstar. Ang kilig vibes na hatid ng South Korean actor na si Song Joong-ki sa ating kababayan tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Paniguradong dream come true para sa ilang K-drama fans ang naging karanasan ng UK-based Filipina nurse na ito. Tila hindi na kasi kinailangang pumila o makipagsiksikan sa isang fan meet event kasama ang ibang mga taghanga para masilayan ang South Korean superstar na si Song Joong-ki. Noong namasyal kasi ang nurse na si Margie Salazar Lopez Gonzaga kasama ang ilang kaibigan sa Game of Thrones landmark sa Northern Ireland kamakailan, abay si Joong-ki lang naman ang nakasalubong nila. You heard it right, ang South Korean actor na bumida sa hit K-dramas Vincenzo, Reborn Rich at Descendants of the Sun. Kwento ni Margie, hindi lang basta nakapagpa-picture kundi nakakwentuhan pa raw nila ang Korean oppa dahil nagkataong sila lang daw talaga ang nandoon sa The Dark Hedges noong time na iyon. Abay, sana all talaga at pre-reveal naman dyan. Magunita na last May 24, ginanap ang kauna-unahang fan meeting sa Pinas ni Song Joong-ki kung saan dumalo ang libo-libong fans ng aktor, kabilang na nga ang ilang celebrities, gani na R.C. Munoz, mag-asawang Rocco Nacino at Melissa Gohing, kayon din ang aktres na si Janice De Belen na nagkaroon din ng major fangirl moment matapos mayakap ang Korean star at may bonus pang bouquet of flowers na gawa mismo ni Song Joong-ki. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ibahagi niyo sa amin yan sa comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.